Yo, Entropy here. Usapang pera muna tayo mga boss. By the way guys, isa akong data analyst at side hustle kong mag-ukay. So in this video, i-breakdown ko yung earnings ko for September 2024 from a data analyst standpoint. And hopefully makatulong ito sa inyo as much as it helps me. Kasi itong data na to yung nagiging basehan ko sa pagbili at pagbenta ng mga items. Sa dulo, sasabihin ko din kung ano yung biggest mistake at lesson na natutunan ko for this month. Hopefully, it will serve as a reminder for myself at sa inyo na din kung nagbabala kayong mag-ukay business. Disclaimer lang mga boss, yung data sa video na to ay manually ko nare-record. So, the more accurate at the more details na mare-record nyo, syempre, ganun din yung magiging analysis ninyo. Syempre, aside from analysis, this is a best practice also para malaman ko kung ano ba yung napapala ko sa ukay-ukay, di ba? May kinikita pa talaga. And pansinin nyo mga bossing, kahit yung mga ukayan, naglilista sila ng mga items, so better start it. By the way guys, breakdown lang for the month of September yung tatalakayin natin in this video. So if you want like an overall breakdown ng earnings, let me know in the comments. So for September, ang total na nagastos natin ay 15,428 pesos. And nasa 80 items talaga yung total na nabili natin. Meron kasi dyan isang record na bundle na lang yung nilagay ko kasi kinabad akong ilista per item. Bali, ayun yung mga items na binenta natin sa auction. Nadami pang natira actually. And sinasama ko rin sa costing yung mga gastos na hindi kasama sa item. Nililista ko sila as miscellaneous. Kaya na lang ng mga item na ginagamit natin sa live selling like tape, pentel pen, storage box, merienda or pamasahe, gas, yan. So dapat guys nililista nyo rin yan kasi kahit maliit na bagay, pag naipon, lumalaki din yan. Kaya na lang this September, halos 700 yung nagastos ko sa miscellaneous. Kasi bumili ako ng storage box para nga dun sa auction. And syempre, ang pinakamadami ko pa rin nabiling items is jersey with a total of 33 items. Next ay t-shirts with 16 items and jackets for 7 items only. Since niche or genre ko na talaga yung mga jersey, medyo kabisado ko na talaga yung pricing niya. Pero based on our data, ang average costing natin per jersey is 162 pesos. So ito yung nagiging price point ko para bumili ng item kasi alam kung profitable pa siya kung nasa ganitong price range lang. So siguro mga 150 to 200 pesos per jersey. Sa t-shirts naman is around 144 pesos and 92 pesos sa jacket. So hindi talaga ako masyado kumukuha ng jacket kasi nga hindi ako masyado makabenta. Eto na, usapang kita na tayo mga bossing. So, ang total sold items natin for September is 71 items. That gives us an STR or sale-through ratio of 89%. Sheesh! Wow. So, ito yung ratio nung nabenta natin versus nabili natin, which is very good kasi it means na 89% nung binibili natin is nabebenta natin. Pero hindi ito specific dun sa mga item na nabili ko this month kasi pwede ng ibang items is mga tira pa from last month. But still, this is a very good ratio. I think from previous month, mga nasa 60% lang ganun. And syempre, jersey pa rin ang pinakamadami ko na benta with 38 items. So, ayan yung sinasabi ko na yung iba galing pang last month kasi 33 items lang yung nabili ko pero 38 items na jersey yung nabenta ko. And ang ASP or average selling price natin ay nasa 247 pesos. So, sa jersey pa lang mga bossing, meron na tayong average ng 65% margin or yung tubo natin per item. Actually, mas malaki before kasi nasa 100 plus I think yung margin ko per jersey on average. Kaso nga since trending siya, madami naghahanap, so madami rin nakapick up na seller. Madami na rin nagbebenta ng jersey. Pero laban lang, ganun naman talaga sa business. Dapat talaga mag-discount ka. Bale, yung ibang items na nabenta natin this month is t-shirts, 19. I think mostly on the auction. So, baka yung ibang streetwear items ko pa, auction ko na lang din. Tapos, konting pants at hoodies. So, bottom line, pinaka-profitable pa rin natin items is jersey. So, overall, ang net pay natin is around 5,000 pesos.
net pay or total earnings minus total gastos. Ayan. So, ayan yung take home natin. Again guys, siguro maliit na bagay yan para sa iba. Pero as a part-timer and as a family man, napakalaking bagay na yan. 5,000 means 1 to 2 weeks of grocery or pwedeng pambayad natin ng kuryente or tubig. So, sobrang laking bagay din yan. Lalong-lalo na since part-time lang ako at nag-e-enjoy ako sa ginagawa. Speaking of side hustle mga boss, it takes a lot of time for me to create this kind of video. So if you're enjoying this content, don't forget to like, subscribe, and comment down below kung goods ba tong video na to sa inyo mga boss. And just for the record guys, kung sa tingin nyo useful yung gantong data, actually madami pang factors na pwede kayong i-record. Again, mas madami kayong i-record na data, mas magiging comprehensive yung analysis na pwede nyong gawin, mas magagamit yung data pagkuha ng mga items at mas accurate yung magiging analysis nyo kung alin ba yung mga profitable items. So, pwede nyong i-record yung mga brand, ang store nyo nakuha, anong date nyo nakuha, anong date nyo nabenta, size. So again, more data, more accurate analysis. Biggest mistake of the month ko mga boss is siguro last month tamad ako. As in, wala pang 10 hours ata ako nag-live sa TikTok. So isipin nyo guys, kung ako na tamad magbenta, nakakabenta, isipin nyo na lang yung mga masipag magbenta at mag-post. Lesson of the month mga bossing is huwag kang tamad. Okay, joke lang, given na yan mga boss. Pero pinakamagandang diskarte na ginawa ko this month is pagbaba ng presyo ng mga items aggressively. So guys, yung mga ukayan nga nagbababa ng presyo, so dapat kayo din. Pero syempre dapat marunong kang tumiming. Gawin mo muna yung puhunan mo, and pag yung isang item is matagal na, ibig sabihin ang dami nang nakakita niyan, na-flex mo na ng ilang beses, ang dami ng views sa carousel, sa marketplace, pero hindi mo pa rin mabenta sa price mo. That only means na hindi nag-a-agree yung market sa value mo. So, pag ganun guys, ibaba nyo na, mag-stop loss na kayo. Investment din naman ng pagbebenta ng damit. So, dapat marunong din kayo mag-stop loss. So, imbis na nakatambak dyan yung mga damit, benta nyo na lang sa mas mababang presyo, pwedeng balik puhunan or kahit palugay, basta bumalik na pera at mapaikot nyo. So, ayun lang for this episode mga bossing. I hope nag-enjoy kayo, meron kayo natutunan. And again, if you like this video, don't forget to comment, like, subscribe, and tandaan, hindi ang baunan. Basta, consistent ka lang. As always, embrace the chaos.